effective ba talaga ang urine or ang ihi para sa jellyfish sting? So basically guys, ito ay ang tentacle ng isang jellyfish. And sa gilid-gilid niyan guys, may tinatawag tayong mga nematocysts. So ito yung close-up ng mga nematocysts guys, no? Parang nasa loob sila ng isang cell. And sa loob nito ay meron siyang parang harpoon. So if ever ito yung balat natin, dumampi tayo sa isa sa mga nematocysts na ito. So yung physical stimuli na ito ay mag-o-open ng mga nematocysts. And malalodge yung mga harpoon-like structures na ito into our skin, and ito yung mag-i-inject ng venom ng jellyfish sa ating balat. Hindi lang physical stimulus ang nakaka-burst or nakaka-open ng mga cells na ito. If nakadetect ng changes in osmotic pressure ang mga cells na ito, maaari silang bumukas and mag-deploy ng harpoon-like structure and mag-inject ng venom sa biktima. Ito ang rational guys, kaya hindi natin binubuhusan ng fresh water ang area kung saan nagkaroon ng jellyfish sting. Dahil ang mga cells na ito ay sanay sa seawater na iba ang osmotic pressure sa fresh water. Kaya pag binuhusan natin ito ng fresh water, there is going to be a sudden change in the osmotic pressure and magkakaroon ng tinatawag na freshwater burst. Ito ay kung saan yung mga remaining undischarged nematocysts ay nagbe-burst after nilang maka-experience ng sudden change of osmotic pressure pagkatapos mabuhusan ng fresh water. So guys, ito rin ang same reason kung bakit hindi tayo gumagamit ng urine or ng ihi para linisan or ibuhos sa mga jellyfish sting. So dahil may pagkakaiba ng osmotic pressure ang urine sa seawater, pag binuhusan natin ng urine ang mga apektadong area ng jellyfish sting, maaari itong maka-experience ng sudden change in osmotic pressure, and that can actually trigger the undischarged nematocysts to actually burst and release their harpoon-like structures to inject venom into the victim. And also guys, ang mga ihi natin ay may small amounts of uric acid, and this actually contributes to the acidity of our urine na maaaring makaapekto sa wound healing process. Kaya pag na-sting ng jellyfish, huwag natin gamitin ng ihi. Ito yung mga dapat natin gawin kung tayo ay na-sting ng jellyfish. Number 1 is to remove the tentacles safely. Kasi guys, as long as the tentacles remain on your skin, it can keep on stinging your skin. Pwede tayong gumamit ng salt water para i-wash off yung affected area. And kung may mga natitirang mga tentacles, pwede tayong gumamit ng gloves if available, and tanggalin natin carefully yung mga tentacles sa balat. Pwede rin tayong gumamit ng mga tweezers kung available to carefully remove the tentacles. Avoid natin na i-rub or i-scrape off yung mga tentacles sa balat ng biktima, kasi dahil ito ay maaaring mag-cause ng bursting of the nematocyst, further stinging the skin of the victim. Number 2 guys, pwede nating banlawan ang affected area ng seawater para lang matanggal or ma-rinse off yung mga hindi visible na mga nematocysts or mga tentacles na natira. Number 3 guys, we can focus on trying to deactivate the remaining venom by soaking the affected area in hot water. So, the hot water, according to studies, can help denature the protein of the venoms and also help alleviate pain as well. Syempre guys, yung temperature na gagamitin natin for the hot water is yung matotolerate ng pasyente, hindi naman to the point na mapapaso yung pasyente. Pwede natin ibabad ang affected area sa mainit na tubig for at least 20 minutes. So para sa sakit guys, pwede natin bigyan ang patient ng paracetamol. And guys, kailangan lang natin i-make sure na hindi maaalikabukan or madudumihan ang affected area. And syempre guys, habang nangyayari ang mga ito, kailangan i-mobilize na natin ang pasyente sa pinakamalapit na clinic or hospital. And guys, we need to look out for symptoms kagaya ng severe pain, swelling, paralysis, difficulty of breathing, chest pain, palpitations, and loss of consciousness. Kasi guys, these are serious symptoms that would suggest na nasting ang pasyente ng isang napaka-venomous na jellyfish kagaya ng box jellyfish. So at least para mababaan natin ang chances na magkaroon tayo ng jellyfish sting, of course, kailangan tingnan natin yung mga warning signs sa beach, and also kailangan magtanong-tanong tayo sa mga locals doon kung kailan usually yung mga jellyfish are present in that particular area, which months, and also kailangan natin gumamit ng mga rash guards or kagaya nito, parang sting suit siya. So, but of course, meron pa rin mga exposed areas ng ating balat, so kailangan pa rin tayo be careful when we go to the beach. Alright guys, for more acne tips, follow me and Basta Acne DMD. Bye DMD Stunners!